Samantala, nagsanib ang ilang ahensya upang makabalangkas ng epektibong sistema sa flood management. Ito'y sa pangunguna ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Alamin natin ito sa ulat ni Christine Zulueta. May ilang taon na din nating pinapasa ng paulit-ulit na suliranin sa madalas at malawakang pagbaha sa tuwing bubuhos ang sunod-sunod at malakas na pag-ulan sa ating bansa. Nitong mga nagdaang buwan nga lang ay bumilang na naman ang ilan sa ating mga kababayan na matinding tinamaan at nasalanta ng mapaminsalang pagbaha na dulot ng mga pag-ulan. Kaya naman, bilang bahagi ng patuloy na ginagawang pagpupursige ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ay nakipagsanib puwersa ito sa International Center for Water Hazard and Risk Management o ICHARM ng bansang Japan at sa Asian Development Bank o ADB. At sa pagsasanib puwersang ito, ay ginanap ang isang seminar o training program para sa mas mabisa at epektibong flood management sa mga river basin ng ating bansa. Dinaluhan ang nasabing seminar ng ilang mga staff members mula sa PAGASA, Department of Public Works and Highways o DPWH, Office of Civil Defense o OCD, National Power Corporation o NPC, National Irrigation Administration o NIA, at ng iba pang mga taga-local government units. As this project is funded by Japanese government, we invited a Japanese organization which are specialized in flood risk management to put their capacity or knowledge to the Philippines. Ipinakilala rin sa seminar na ito ang isang makabagong instrumento o teknolohiya, ang Integrated Flood Analysis System o IFAS, na siyang tutulong na makapagbigay ng mas eksaktong impormasyon tungkol sa lagay ng baha o pagtaas ng tubig sa ating mga river basin na walang ground observatory station. There are many river basins in the Philippines which don't have rainfall stations and the water level stations. In those river basins, we cannot forecast floods. So in these river basins, especially, the remote sensing technology is useful because they can get remote sensing data from the internet and then calculate floods. So at least they know the possibility of floods. Ang naturang IFAS technology na ito ay kasalukuyang dinidevelop na sa bansang Indonesia at Pakistan. Dalawa lamang sa bansang madalas ding masalanta ng matinding pagbaha. Inaasahan din ang tuluyang pagdedevelop sa teknolohiyang ito dito sa ating bansa hanggang sa mai-install ito at magamit ng PAGASA sa darating na mga panahon para na rin sa kapakanan nating lahat. This is the pilot activity and we'd like to propose this innovative system to the Philippines as a pilot, and after recognized by the Philippines that this technology is applicable to the flood risk management, then we'd like to propose additional project. Ang 3-day seminar o training program na ito ay ginanap sa malaparaisong lugar ng Timberland Sports and Nature's Club sa lalawigan ng San Mateo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulueta.